Give a man a fish, and you will feed him for a day. But teach a man how to catch the fish, and you will feed him for a lifetime. Magandang araw mga katiats, welcome back to our channel, The Surigao-san, for another minutes of treasure analysis for your treasure markers. Of course, you can send your sketch, your drawings and pictures to my email for analysis and decoding. My email is surigaosan@gmail.com. Ako'y mag-shoutout muna sa aking mga followers sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat, guys? At sa ating mga ka-TH in abroad dyan sa Middle East, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalusugan, pangangatawan, kaisipan at malusog na spiritual na katawan tayo dyan. At sa Northern Hemisphere, dyan sa Canada, California, Australia, also in New Zealand, in South Korea, Taiwan, and even dyan sa Indonesia and Malaysia. Kumusta kayong lahat, guys? Alright, atin ang ipagpatuloy ang ating decoding ngayon. Itong tungkol sa marker na parang letrang D. Ating tingnan kung paano posibleng mahanap ang nakabaon na item ngayon. Okay mga ka-TH, napakagandang mga litrato na padala ng ating kaibigan. Ito ay nagsimbolo ng treasure in front na may distansya na 5 or 7 meter. Ito yung letter D. Ang letter D, kung nakaganyan ang posisyon niyan, ang kunan lang ng direksyon ay dapat gagawa ng perpendicular or cross dito, 90 degrees sa gitna. At ang direksyon ay papunta dito sa itong parang curve. Parang ano kasi yan, kung na-imagine nyo yung bow and arrow, yan. Kung lagyan mo yan ng arrow sa gitna, ganyan yan. Ang pointer ay papunta doon. At itong bow, itong curve, ito yung bali arrow na papunta siya doon. Okay, ngunit dahil sa itong letter D na ito ay nakaharap sa baba. Okay, nakaganyan siya. So meaning to say ay medyo pa ganun ang direksyon natin. Ngayon, ang problema ay ang distansya. Okay? Kasi yan ay treasure under, pero hindi naman talaga sa baba ng bato. Kaya kung nakita nyo dito, guys, mayroon na silang hukay. Ganyan naman tayo, trial and error. Mayroon na silang dalawang hukay na ginawa. Ngunit walang nakita. Pero mababaw pang hukay na yan. Dapat hanggang 2 meters ang mga test dig. Basta't medyo mayroong laman or malaki ang itong halaga ay more than 2 meters talaga ang lalim or 2 meters na lang. Ganyan lang pinakababaw, 2 meters. Okay, at yung nakitang mga naibaon na treasures na 1 meter lang or hanggang tuhod, yun naman ay mga tinatawag na maliit na deposito na nag-iisa lamang. Hindi yun yung tinatawag na general treasures. Yun ay ibinaon lang ng isang sundalo na hindi inuutusan ng kanyang general. Meaning hindi engineered, walang sukat. Ang kanyang pagbaon ay walang mga sukat yan kasi hindi engineered. Pag engineered treasure site, yan ay malalim at gumagamit sila ng mga angles, degrees sa kompas, mga direksyon at mga eksaktong sukat. Kaya na-decode natin yung iba kasi yun ay engineered treasure. Ngunit kung binaon lang yan ng isang sundalo lamang na hindi siya gumagamit ng code, talagang ang gagamitin natin ay atin na lang third eye or yung ating insights. Okay, at patuloy tayo sa ibang picture. Ito pa rin yun na litrato. Okay, at
kung nahalataan nyo, ang letter D na ito ay hindi nagtagpo itong kanto rito, parang open lang yan. So pangalawang decode ko niyan ay tingnan ko ang direksyon nitong curve ito. Itong curve sa D, ating kulayan ng green. Ito na curve guys, ayan, nagaganyan kasi yan. Tapos mayroong dot dito sa likod niyan. Kaya ang direksyon niyan, halimbawa kung ito ang arrow na may dot dito, or yan ang line na may dot, meaning to say ang direksyon ay papunta dito. At kung sa kabila naman ang dot, kung yan ay arrow na walang ulo, walang arrowhead, imaginary arrow lang yan. Ang direksyon niyan ay papunta naman dito. Ngayon kung ang dot ay nasa, ayan guys, gitna ng line, ang ibig sabihin ay go down, sa baba tayo pupunta. Okay, so dalawa ang ating decoding na gawin dito. Isa yung gamitin natin tong curve at ang direksyon ay papunta tayo doon. Okay, so ano pa ating hinihintay? Atin ang tingnan yung aking drawing at dito tayo mag-decode. Sandali lamang. Okay, at ito yung aking drawing guys. Ito yung sinasabi ko na letter D, ngunit medyo hindi nagpang-abot itong sa kanyang banda rito. Ito guys, medyo open siya konti diyan. Kaya kung hindi ito talagang letter D, iba ang kahulugan nito. Okay, ngayon ang sikreto nito para matrace natin ang kanyang itong location ng digging spot ay gawa muna tayo ng direksyon galing sa compass. Okay, kunin natin tong straight line ito. At yan sa straight line ay kunin natin ang gitna and then mag-cross tayo dyan. Okay. Ayan. Ang siguraduhin lang ay dapat 90 degrees ang cross. Ayan. Ibig sabihin ng 90 degrees guys ay tulad nito. Pag sukatin natin ito, ito ay 90 degrees angle. Yan ay tinatawag na eskwalado. Naka-eskwala yan, perfect. At kung medyo tabingi naman, nagaganyan ang cross mo, of course, hindi na yan 90 degrees. Ito, sobra na yan sa 90. At yung dito naman ay kulang sa 90. Kaya ang compass naman ay yung direksyon ng tatlong direksyon na yan, ng north, south at east. At west and east, yan naman ay naka 90 degrees. Perfect. Na eskwalado yan. Kaya yan ang gawin natin dito guys sa bato. Okay, so ngayon nakuha na natin tong ating 90 degrees dito. Okay, so ang gawin natin ay extend muna tayo dito. Okay, so ito yung ating east, north. Ito ay example lamang doon sa actual na location nito. Kung hindi tumugma dyan sa ganyan, i-adjust nyo lang ang inyong compass. Ang importante ay 90 degrees ang cross dito sa gitna. Okay, ngayon guys, ang kahulugan nitong dot dito, pag mayroong dot yan, sinasabi niya na 5 meters ang distance ng item. At kung medyo maano tayo itong magkamali tayo ng estimate ng distance, kung hindi 5 ay nasa 7 yan. Okay, so estimated distance 5 lang talaga yan, ngunit nag-adjust tayo sa 7, that's in meters kasi meron siyang hole. Itong hole sa unahan niya, ayan, ito guys, yan tayo kumukuha ng 5 meters. Kaya galing sa bato, hakbang tayo papunta ng south. So hakbang tayo dito guys. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So pagdating sa 5, hukay tayo dyan. Test dig ng 2 meters.
Okay, at sa 2 meters, anong abang hahanapin natin dyan ng mga marker? Of course, pwedeng mga biyak-biyak na bato. Makikita nyo naman at makilala kung ang mga bato diyan na nilagay sa 2 meters deep ay minsan yan ay kwadrado lamang na pinapile nila yung biyak-biyak na bato, or minsan 3 bato na naka-triangle ganyan. Ang posisyon dito yan nakalagay, 3 bato na triangle. Pwede rin kwadrado lang ng mga bato na pinail dyan, pero ang lalim yan ay 2 meters na. Ano pa bang ibang palatandaan? Uling, charcoal, basag na botilya, basag na plato, mga fibers ng dahon, black soil, lata na kahoy, putol-putol na kawayan, lata na kawayan. Pwedeng hardwood na putol-putol. Okay. At ang pagputol-putol nila ng hardwood ay nasa 1 meter lang yan. Nakaganyan yan sa paglagay nila. Pwedeng 3, pwedeng 4. Dito yan. Pwede pa rin dublihan nila yan sa ibabaw. Mayroong ganyang nangyari na parang ganyan. Para mahalata talaga nila na marker. Kasi pag balikan nila yan ang una nilang hanapin, yung nilagay nila ng mga marker. Okay, at kung mayroong mga ganun, ay magpatuloy tayo sa malalim. Galing sa 2 meters ay magdagdag tayo ng another 2 meters na hukay. Okay, so all in all, 4 meters ang ating nahukay. At sa 4 meters, mayroon na tayong makita niyan. Kung may mga marker sa ibabaw, ngunit kung talagang intact lamang ang lupa at hindi nagalaw, hindi na isturbo, meaning yan ay lupa na hindi pa tinabunan at hindi pa yan nahukay, kaya walang itinabon. Okay, kaya adjust tayo sa, kung wala dito guys, ay adjust tayo sa, dagdag tayo ng 2 meter. So 2 meter, example ito ay papunta naman ganun pa rin na guys, na direksyon. Okay, so punta tayo sa 7 meters dito at ganun pa rin ang procedure sa paghukay. 2 meters test dig. At kung walang makitang marker, wag na magpatuloy sa 4 meters. Ngunit kung merong mga gawa ng tao na bagay na matagpuan sa 2 meters, ay diyan na kayo magpatuloy sa paghukay ng malalim. Okay, yan ang una nating pagdecode niyan guys. Kung yan ay letter D talaga, ngunit kung hindi yan letter D, ay mayroon ibang kahulugan yan. Okay, so ating tingnan. Kuha muna tayo ng isang magandang picture nito. Okay, meron na tayong bagong picture. Alright, so ngayon, dahil sa ito ngayon ang ating i-decode, itong curve na ito at itong dot. So atin na lang imaginein yan na nagaganyan yan at may dot siya sa likod. Ang ibig sabihin ay papunta dito ang papunta doon ang direksyon. Ngayon yan ay atin sundin. Okay, pero lagyan pa rin natin yan ng direksyon ng kompas para meron tayong imaginary na direksyon. So i-cross ulit natin itong linya, kunin ang gitna. Okay, so 90 degrees. So ayan na. Ngayon ay papunta tayong norte. Pero depende yan kung diyan sa actual site ay hindi yan norte. Kung yan ay east, papuntang east. Sa likod tayo ngayon ng bato guys, doon sa kanyang unahan. Okay? At ang sundin natin ay itong curve line. Okay, so kung atin ito idiritso ang curve line doon at pagdating dito ay diritso na tayo, ayan, yan ang mangyari sa kanya. So ano ba ang distansya niya? Dito yan nakuha, 5 meters distance. So hakbang lang tayo galing sa bato, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so dito sa may norte tayo magukay guys. At kunin of course ang linya ng bato na yan. Okay, alimbawa ito yung center ng bato, which is, ayan, nagaganyan. So yan lang sundin.
huwag kayong pumunta dito at huwag kayong pumunta doon. Ang sundin ay itong line ng norte. Ayan, medyo nasa kaliwa siya ng norte. At ang distance niyan ay 5 meters. Yan ang unang hukay natin, 5 meters. Ganong procedure, ganong hahanapin ng mga markers, yung sa kanina. At kung wala dyan sa 5 meters, of course, diretso na tayo sa adjustment natin na distance, which is 7 meters sa unahan ito. Okay, so yan lang ang ating dalawang analysis sa paghukay niyan. Ngunit meron pang isang last resort. Pag hindi niyo nakita diyan sa likod at dito sa may south, kung wala diyan, ano pa ba ang gagawin natin? Of course, nakita niyo ba tong bato na to? Mabilog siya. Ang bilog sa Japanese at Chinese culture, ang bilog na bagay ay nagsymbolize siya ng swerte at ng pera. Kaya nga, yung mga pintuan ng bahay sa China at Japan ay bilog, yung mga entrance, dahil papasok daw ang swerte. Ang kanilang mga pera ay may mga butas sa gitna na bilog din kasi swerte. Okay, kaya nabasa nyo ba ang iniisip ko? Okay, pinakamadaling paraan ay kuha tayo ng ating sledgehammer or yung ating maso. Okay, so kung ito yung maso natin, alam nyo na ang gawin. Huwag nyong basagin ang bato, kundi pukpukin lamang yan. At kung saang gilid na mayroong tunog na hollow, yan ang oras para yan ay biyakin kung may tunog na hollow. Okay, kasi minsan ang mga treasure ay enclosed in the rock. Mayroong mga marker yan, ngunit yun pala ang tinuturo ay enclosed in the rock. Tulad ng letter C na may dot sa gitna, that is enclosed in the rock. Kahit yung triangle na may butas sa gitna, pwede ring treasure enclosed in the rock yan. At yung bilog na may bilog pa rin sa gitna, yan pa rin ay treasure enclosed in the rock. Alright, so hanggang dito lang ako guys. Ako'y mag-iiwan ng mga katagang ito na magbigay sa inyo ng encouragement na ang quitter ay always loser. Ang hindi magpatuloy ay hindi magwawagi. Ang hindi magpursige ay hindi magwagi. Okay, so kaya patuloy lang tayo sa pag-forward, pag-advance, papunta sa ating minimithi na tagumpay sa buhay. See you on my next video and take care of yourselves. God bless. Ciao for now.